Hello, sound check. Hello. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumindig at tayo'y magbasa ng talata. Please open your Bible in Book of Matthew, chapter 26. Hihinga lang ako. Chapter 26, verse... Yan. Isama na natin yung verse 36 hanggang 41. Ayan, sige. Basahin po natin. Sundan nyo na lang po ako. Pero kung gusto nyo pong sumabay, pwede po. Verse 36, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciple, Sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What, could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. At yan po ngayong gabi ating pag-aaralan, watch and pray. Mahalaga po na tayo ay nagmamalay din sa ating mga nakikita. Mas malaman po ang panalangin kapag may nakita tayong dapat ipanalangin. Ano bang ibig sabihin ng mga talata na yan? Tayo muna humingi ng awat biyaya ng Panginoon, tayo pumikit. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa iyo pong biyaya. Salamat po sa privilege po na ako po'y ginagamit mo para makapag-deliver po ng iyong mga salita. Sorry po sa aming mga kasalanan. Kami po'y linisin niyo po sa aming mga karumihan, sa aming mga kakulangan. Tulungan niyo po kami. Buksan niyo pong isip at puso ng bawat isa. Kami po, Panginoon, ay lagi niyo pong kausapin, kami po palagi niyong paalalahanan. Kailangan ka po namin, Panginoon. Ikaw po ang aming pag-asa at katagumpayan. Umasa po kami at nagtitiwala sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Ang nasa po sana ay watch and pray. So kung inyong papansin, parang two topics to dahil ang conjunction na ginamit ay and. Hindi sinabing watch or pray. So dalawang bagay yan. Watch and pray. Kaya in Matthew chapter 26, ito ay yung kung inyong susubaybayan yung book of Matthew, si Jesus Christ kasi nagtuturo sa Mount of Olives, ito yung tinatawag nating Olivet Discourse. Ngayon, pagdating sa chapter 26, biglang naputol yung extended teaching ng Panginoong Jesus patungkol sa end times. Kaya in Matthew chapter 24, sabi nakapaloob dito yung mangyayari sa huling araw, sign of the times, tapos tribulation, great tribulation. In chapter 25, the Lord's return. Pagdating sa chapter 26, biglang naputol yung Olivet Discourse na tinatawag ng Bible. At biglang sumingit itong trial of Jesus, tapos, anointing of Jesus, tapos yung agony of Jesus Christ in Garden of Gethsemane. Kaya bagang kailangan din natin yung previous chapters, kaya akin lang na ulit po sa inyo. Pero ang focus po natin ay doon po sa text na ating binasa. May mga bagay po tayong matututunan sa sinasabi ng Bible, watch and pray. 2 points lang po tayo. Yung number 1 po ay watch. Sa Greek word po, ang ibig sabihin niyan ay Gregorio. Gregorio. Di ko alam kung paano i-pronounce to. Gregorio. Na ang ibig sabihin ay to give strict attention, to be cautious, active, to be aroused from sleep, to keep guard, to observe, to look on, to take care, to be alert, to have the alertness of a watchman. Alam niyo po ba yung mga watchman sa Bible? Sa Old Testament time kasi, di ba, meron sila mga territory. Tapos, kinakailangan ng bantay tuwing gabi. Baka kasi mamaya sila ay mapasok na. So, kinakailangan ng watchman. Itong watchman na ito, siya dapat yung hyper-vigilant kesa sa daytime. Ang watchman hindi lang umaga nagbabantay. Sa panahon natin ngayon, security guard.
At ang security guard dapat mas mahigpit kapag gabi. Kasi hindi natin mai-spot agad yung danger na paparating kapag madilim na. So kapag umaga, edi napakadalang ng mga cases na ganyan sa umaga kasi madalim may spot. When it comes to night, ibang usapan na ito. Madaming danger na papalapit, kaya dapat yung watchman ay hyper-vigilant. Dapat laging gising. Yung mga senses, 5 senses, dapat alert. Dahil madaling madetect kapag alert or alive yung ating senses sa danger na paparating. Example, addict. Ako yung dati nanonood ng flip top. Sabi ni Aklas, hindi siya natutulog dahil binabantayan niya ang sarili niya. Alam niyo ba mga ibig sabihin nun? Aminado siyang addict. Kaya hindi siya natutulog kasi anytime pwede siyang hulihin ng pulis. Gets niyo po ba? Itong addict na ito, bantay sarado niya ang kanyang sarili. He is hyper-vigilant because he knows anytime pwede siyang pasukin ng kanyang mga kalaban. And that's the watchman Jesus is talking about in Matthew chapter 26. Watch. Ayun yung kinakailangan ng Panginoong Hesus. Kasi dito sa tagpong ito, si Jesus Christ in verse chapter 36, nagsama siya ng mga disipulo. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciple, Sit ye here while I go and pray yonder. Pero habang nagpe-pray si Jesus Christ, may instruction na iniwan si Jesus. Ang sabi, and he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, si James and John, and began to be sorrowful and very heavy. Then he said unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. In upper verses, ito yung piniredict na ni Jesus Christ, yung betrayal ni Judas. Tapos yung anointing, ipinakita natin dito, ng anointing ng babae kay Jesus Christ, na sumisimbol na kinakailangan itong mayari kasi malapit na talagang dumating yung appointed time sa kanya na siya ay mamatay na para sa atin. Ngayon, anong klaseng watch naman yung gustong iparating ng Panginoong Hesus nung iniwan niya yung mga disipulo niya habang siya nanalangin? Kasi sa tagpong ito, nagpatuloy si Jesus, tapos iniwan niya si Peter, James, and John, tapos naabutan niyang tulog. Ang sabi ni Jesus, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and said unto Peter, What? Could you not watch with me 1 hour? Ano bang klaseng watch ang tinutukoy ng Panginoong Hesus doon? Kung ang hinahanap niyang watchful ay yung watchman na very alert, alive, yung gising na gising tuwing gabi, kasi parang ini-imagine ko gabi yung tagpong ito eh. Kasi nire-require ni Jesus Christ na dapat gising kayong mga alagad kasi anytime pwede na akong dakmain, pwede na akong dukutin dito ng mga umaaway sa akin. Kaya nga may ilang bagay tayo na dapat titingnan. Una, we should be watchful, alert, be cautious, to take care, to have the alertness of a watchman. Number 1, in God. Parang negative, ano? We have to be alert in God. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ito ay magandang bagay na may pag-iingat sa atin bilang tao. Knowing that God is sovereign, knowing that He can do all what, alam niyo yun, gagawin niya ang kanyang buong kaligayahan. So, bilang kaaway ng Diyos, anong dapat natin gawin? Mag-iingat. Ngayon, hindi naman tayo kaaway na eh. Tayo mga ligtas na. Bakit sinasabi na maging alert tayo sa ating Panginoon? Kasi ang Panginoon ay madaming surprises pagdating sa atin. Pero sa ating mga tao, wala nang surprise sa ating Panginoon. Kaya nga, be alert with God. In verse 40, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me? With me. Kaya sinabi na maging watchful tayo sa ating Diyos, kasi even Jesus Christ ay watchful din sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi, watch with me. So, si Jesus Christ ay may tinitingnan din.
ini-encourage ni Jesus Christ itong mga alagad niya na watch with me. Kanino? Sa ating Panginoong Diyos. In verse 40, watch with me 1 hour. Ano bang klaseng pagiging watchful yon? Bakit gusto ni Jesus Christ na makita niya ang kanyang mga alagad na watchful sa ating Panginoong Diyos? Kasi gusto niya na makita din ng mga alagad niya at natin yung God's power. Letter A, God's power. In verse 36 and 39, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciple, sit ye here while I go and pray yonder. In verse 39, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Alam naman natin na si Jesus Christ ay omnipotent, pero bakit ipinakita ng Panginoong Jesus na siya ay dumedepende pa rin sa Diyos Ama? Kasi tiwala siya, lagay ang puso niya, at alam niya, kasi in the eternity past, magkakasama na itong tatlong persona na ito eh. Alam niya what our God the Father is capable of. Alam niya kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga, nasaksihan ng Panginoong Jesus ang God's power at gustong ipakita din ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang kakayanan ng ating Diyos Ama. Kaya I encourage you na watch with me, mesmerizing or witnessing God's power. Ako ay pupunta dito, ako ay mananalangin dahil ako ay may tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, alam naman ni Jesus ng kakayanan ng Ama eh. Yung total dependency ng Panginoong Jesus bilang tao ay iniwan niya para ating kopyahin. So, watch with God. With me. Hindi lang watch with God. Ayun, sorry, may naiwan ako dito. Alam niyo ba yung God's power? Ito yung konti ko lang bulay. Power to destroy, power to restore, power to make human suffer. Chapter 24, power to destroy. God will pour out His wrath. Yung tribulation and great tribulation, power to restore. In millennial reign, God will restore yung lahat ng kabulukan. At power to make human suffer. In chapter 24, those who do not believe Jesus Christ will face the fierce anger of God. Kaya nga, wala tayong dapat idahilan. Bakit hindi tayo magiging alert sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos? In Book of Samuel, ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang pumapatay. In Ecclesiastes chapter 3, may panahon sa bawat bagay. Sino ba nagbibigay ng panahon? Sino ba nagtatakda ng panahon? Ang Panginoong Diyos. In Isaiah 46:10, I will do all my pleasure. Paano kung niloob ng Panginoon na kayo mapugutan ng ulo? So be alert or be cautious and marvel in God's power. Kaya nga watch with God because God is powerful. Gusto ng Panginoong Jesus na makita niyo na ganito ang ating Diyos. Hindi lang siya puro awa, hindi lang siya puro pag-ibig. Siya ay nagagalit din. Psalm 7:11, ang Diyos ay matuwid ng hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Be careful. Tamang pagtingin sa lahat ng bagay, tamang pagtingin lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. High view of God, nararapat natin ibigay sa ating Panginoong Diyos. Give the highest reverence to our God. Kaya, bakit nga ba hindi tayo maging watchful sa power of God? With His power, He can do all things na hindi natin inaasahan. Sa buhay mo, pwedeng positive or negative. Tsaka, alam niyo yun din naman, yung gusto ng Diyos ay humanga lagi tayo sa Kanya. Yun din ang gusto ng Diyos eh. One time ako yung natanong, what is the purpose of your life? Si Sir Joel, alam niyo, ang una kong sagot, to serve Him. Okay na yan, Sir Joel. Sabi ko, to serve Him. Pero may gusto pa pala siyang makita na hinahanap niyang sagot eh. Gusto ko rin yung bulay na yun. Ang gusto ng Diyos na makita sa isang tao, maging bida dapat ang Diyos sa iyong buhay. Masaksihan mo kung gaano siya kakapangyarihan, kaya dapat lalo kang umasa sa Kanya. Kaya watch with God, watch God's power. And letter B,
Watch God's plan. In verse 26 to 29, ang sabi dito, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, "Take it, this is my body." And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Jesus institute the Lord's Supper. Paano natin makikita ang God's plan doon? Ang sabi dito sa letter B, God's plan, wala nang bago sa harapan ng Panginoon. Everything was planned. Walang surprise sa Diyos. Sabi ko nga kanina, walang surprise sa Diyos. Tayo lamang nagugulat kasi hindi pa natin totoong kilala ang Panginoong Diyos. Kahit sabihin nyo ikaw ay nasa doctorate degree na, hindi mo pa rin kilala ang Diyos. Imagine yung ocean, yan ang knowledge ng Diyos. Drop lamang ang ibinigay sa atin kasi kung ipipilit yung buong ocean na yun sa isang baso, mawawasak. Tayo ay mahinang lalagyan. Malulunod tayo. Baka tayo ay mabaliw. Hindi natin kakayanin na unawain ng tunay ng 100% ang ating Panginoong Diyos. So yung drop of water from the ocean ay sapat na para ating makilala ang Panginoong Diyos. And mind you, yung drop of water na yan ay hindi kumokontra sa mga natutunan natin kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakapalad natin eh. In God's plan, everything was planned. Nagpakilala ang Diyos na ganito, siya ay ganito, siya ay ganyan, ito isang araw, at ang mga nakaraan ay ganito. Kaya wala nang bago eh. Hindi na surprise sa harapan ng Panginoon, sa atin na lamang mga tao. Tingnan niyo po, in verse 26, paano natin makikita ang God's plan dito sa Watch and Pray? Kasi po sa tagpong ito, si Jesus ay papakuin na sa krus. Mahihirapan na. He will face the suffering because of our sins. Tingnan niyo po, in Isaiah 46:10, nabanggit ko na. Yung gusto ko pong bigyan ng pansin dito yung let this cup. Alam niyo po ba itong let this cup na ito? Ito ay figure of speech, metaphorically. Ang cup po na tinutukoy dito ay yung the cup of death of Jesus Christ. In God's plan, napag-usapan na ito ng 3 persons. From eternity past, there is one being that is God. Tandaan niyo ba yun? That is God. There exist eternally 3 co-equal and co-eternal persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these 3 persons ay nag-usap-usap na patungkol sa mangyayari in the future. In eternity, in the future. Alam na yan ng Diyos, kaya nga wala nang bago. So itong cup na ito, Jesus voluntarily accept the challenge, parang ganon. So yung cup na ito ay, dahil alam na ng Diyos na itong mga nilikha niya ay babagsak, si Jesus Christ na yung nag-take ng initiative para hindi na tayo yung mahirapan. Kaya nga dito ano ba to? Sorry. Yung God's plan, hindi ko masasabi kung ano kinabukasan ko eh. Hindi ko rin masasabi kung ano kinabukasan nyo. Pero ito ang maganda. Tayo ay anak ng Diyos at ako naniniwala na ang God's plan ay maganda para sa iyo. Kaya wala dapat tayong ipangamba kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at wala rin dapat tayong ikatakot kung tayo naman ay nasa palad ng ating Panginoon. Kasi mabuti ang plano ng Panginoon sa kanyang mga anak. Walang magulang na gustong ipahamak ang kanyang anak. Ako ay anak ng Diyos, kaya kung ano man mangyari sa akin, ito ay ikatutuwa ng aking Panginoon. Kaya kung ang mangyari man sa inyo ay hindi maganda, matutuwa ang Panginoon doon. At hindi lang God's plan, basta everything ay nasa plano ng Diyos. Dapat tayo ay maging watchful din sa plano ng Diyos. Paano nga kung kinabukasan, ang plano pala sa iyo ng Diyos, ikaw ay hindi makapag-asawa? Paano kung pala ang plano ng Diyos sa iyo, hindi ka makagraduate? Paano kung ang plano sa iyo ng Diyos ay malugi ang iyong business? Mawala ng mahal sa buhay?
paano makikilalanin ng Diyos? Di ka? So, pinapaalahanan tayo, be watchful sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon ay terrible God, but also loving God. Hindi lang yon, kundi dapat maging watchful din tayo sa God's judgment. Letter C. In verse 28, 29, and 34, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." In verse 29, verse 34, 39 pala, sorry. "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Sa God's judgment, ito yung, naulit ko na sa inyo, yung cup dito ay that of Jesus, a divine appointment, whether favorable or unfavorable, are likened to a cup which God present to drink. Alam niyo ba, ako yung nag-question din dito, kung ang Panginoong Diyos, alam na niya ang mangyayari, bakit ang Panginoong Diyos ay parang nakaramdam ng fright? Kasi alam niya na siya ay may hirapan. Ayun yung binubulay ko kanina. Hanggang sa, as I read, mali pala ang aking bulay. Hindi pala takot ang Panginoong Jesus na siya ay mamatay. Hindi pala takot ng Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus doon? Ang ibig sabihin doon, nauunawaan ng Panginoong Hesus na ang kanyang kaluluwa, na yung tunay na ibig sabihin, that His soul ay magiging sacrifice. Hindi natakot ng Panginoong Hesus. Tingnan mo po natin, bago kayo palag na konti, para makuha ko yung word sa aking isip. John chapter 18, verse 11. Then Jesus said unto Peter, Put up your sword unto the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? So, alam na ng Panginoong Hesus na darating talaga yun sa kanya. Sabi, shall I not drink it? Last Sunday, sabi ni Kuya Albert, the word shall is a mandatory. Hindi na recommendatory, kundi mandatory. So, alam ng Panginoong Hesus na mangyayari yan sa kanya. Pagdating sa John chapter 10, verse 17 and 18, Therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Hindi takot ang Panginoong Hesus na siya ay mamamatay. Bakit siya nagpray? If it possible, let this cup pass from me. Ibig sabihin lamang nun, naunawaan ng Panginoong Hesus yung cost, yung kanyang haharapin, at kung anong tindi, basahin ko na nga lang, hindi ko makuha sa word yung ano. Ayan. He could have been in no fear of an unwilling death. The value of account of the agony in the garden is in the evidence it affords that he knew fully what the agony of the cross would mean when his soul was made an offering for sin. Alam ng Panginoong Jesus yung agony ng cross, kung ano ang tunay na ibig sabihin nito, na yung kanyang kaluluwa ay magiging panghandog para sa ating mga kasalanan. Nakita ng Panginoon na hindi talaga kakayanin ng tao na saluhin yung kasalanan, yung kabayaran ng kasalanan na ating haharapin. Kaya ang Panginoon sa tindi ng kanyang pananalangin, yung alam niyo yung pawis na parang dugo. At yun po, sa God's judgment, kaya we should always watch and embrace God's judgment. Sa halip na ikaw mapaparusahan, hindi na tayo kundi si Kristo na. Kaya
Sa halip na ikaw mag-take ng cup, si Jesus na ang gumawa niyan. So be observant, be watchful in every dealing of God. Ligtas na tayo, kaya naman dapat maging worthy tayo sa marireceive mo sa judgment seat of Christ. Kasi ang Diyos ay may judgment eh. We should be watchful in God, in God's judgment, kasi may dalawang judgment sa hindi ligtas at sa ligtas. Dapat maging worthy ka sa reward na matatanggap mo sa judgment seat of Christ. See to it, nakarapat-dapat ka sa ibibigay sa iyo ng Panginoon. So be faithful. And number 2, under ng watch ay yung others with me. In verse 40, Matthew chapter 26, verse 40, and he cometh unto the disciple, and findeth them asleep, and said unto Peter, what, could you not watch with me? Kung kanina yung with me ay with God, ngayon naman ay with others. Hindi ko na po inalliterate with others para madali po nating makita. Kasi lumabas na words kanina ay parang di ko kaya explain. Others, ano ba to? Paano to mahahagip ng aking mga kapatid pagka inalliterate ko? Yung verse 37, dito po ako natuwa. In verse 37 ng Matthew chapter 26, and he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful. Jesus was talking in this verse, even unto death, tarry here and watch with me. So, we should be watchful with others. Kanino? Letter A, sa ating mga leaders. Ang Panginoong Hesus ay leader dito. Kaya ang sabi niya, exceeding sorrowful. Alam niyo bang ibig sabihin ng exceeding sorrow? Perelupos. Ibig sabihin niya ay siya ay yung ano bang term to? Yung parang yung kanyang sorrow ay para siyang namatayan. Exceeding. Kung kanino yung isa sorrowful, yung isa naman exceeding sorrowful. Nag-uumapaw na kalungkutan ang nararanasan ng leader. Exceeding sorrowful leader. Bakit kailangan nating maging watchful sa ating sorrowful leader? Alam niyo ba na, sabi nga, hindi natatakot ang kalaban kapag ang army ay puro leon, pero ang leader naman ay tupa. Mas nakakatakot ang army of sheep na may leader na lion. Anong ibig kong sabihin? Ang unang inaatake lagi ay ang leader. Tingnan nyo sa tagpong ito, si Jesus Christ ay leader. Sino ang unang inatake? Benenta ni Judas. Ang mga high priest, naggagawa sila ng plot para si Jesus ay patayin. Si Jesus Christ gustong patayin ni Satan nung nagkakatawang tao, nung baby pa lamang. So, itong leader natin ay dapat nating obserbahan. By definition of watch, ang sabi, to be alert, to look on, to take care. Kaya nararapat lamang na magbigay din tayo ng care sa ating mga leader. Kasi ang unang nalulungkot kapag nakikita ang kanyang army o ang kanyang mga tupa ay ang leader. We should be watchful sa mga ganyang bagay. At hindi lang basta kalungkutan ang nararamdaman yan. Kung si Jesus ay exceeding, ganoon din ang nararamdaman ng ating leader. Hindi lang basta leader lang din ating obserbahan, kundi yung letter B, sorrowful friend. Tingnan nyo, nabawas na. Kanina exceeding, ngayon sorrowful na lang. In verse 37, he took Peter and the 2 sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Ang sorrowful po ay lupeo, na ang ibig sabihin ay affected with sadness, cause grief. Sa madaling sabi, ito yung mga kompanyon. Kung yung ating leader ay exceeding sorrowful, hindi pwedeng maiwasan yung may absorber. Sino ba ang absorber? Si Madam. Kasi pastor ay malulungkot. May problema. Sino makaka-absorb? Yun laging kasama. Sino gang palaging kasama? Sino gang kumpanyo ng ating leader? Si Madam. Kami, lagi naman kaming wala.
Pwede, minsan. Pero sa tunay, yung laging kasama. So, hindi lang dapat natin babaliwalain yung kompanyon. Kasi itong mga kasama ng Panginoong Hesus ay naging sorrowful din. By definition lupeo, ibig sabihin, affected with sadness. Bakit sila naapektuhan ng sadness? Kasi nakita nila yung kanilang leader na exceeding sorrowful. Kaya imposible na sila hindi mahahawa. Tingnan, pag si John Dray malungkot, ako'y nahahawa din. Lagi kong kasama. Pag si John Dray masaya rin ako. Ibig sabihin ay, we should be watchful with others. Kung siya ay masaya, dapat tayo matuwa. Kung siya ay malungkot, ma-absorb natin yung kanyang kalungkutan. So hindi lang gano'n, hindi lang umiikot doon yung ating pagiging observant. Madaming bagay tayong dapat obserbahan. Sorrowful friend. And letter C, hindi ko to sinasadya yung 37b, hindi ko to sinasadya. And began to be sorrowful and very heavy. Very heavy friend. Hindi yan literal Ibig sabihin lang niyan, ademoneo. Ibig sabihin niyan, sila naman yung mga kaibigan natin na they can observe, pero sila yung mga depressed people. Yung mga kaibigan natin na nade-depressed. Kung ang ating mga kapatid ay nangihina, ating huwag-watchay yung hindi panoorin, kundi gumawa tayo ng paraan na mai-ease natin yung kanilang kalungkutan. Kasi itong very heavy friend, yung puso nila ay nabibigatan. They are depressed people. Tingnan niyo po itong sabi, hindi naman sila basta dito inaantok. The two sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Bakit nga sila naging very heavy at sorrowful sa tagpong yon? Sa pataas na verses, si Jesus Christ, finortels na yung Peter's denial, finortels na rin yung kanyang kamatayan. Sino bang hindi malulungkot doon? Halimbawa, kami magkakasama, sinabi na, huy, inyo na ang aking ariran, ako ay hanggang bukas na lang. Sino bang matutuwa doon? Halimbawa, si pastor ay nagbigay ng bilin, sino matutuwa doon? May papalakpak kaya sa atin? Wala. So, sila yung kaya nalungkot itong mga kompanyon ng Panginoong Hesus, kasi umimik ang Panginoong Hesus at nagsabi na ganito ang mangyayari sa Kanya. Kaya ito, na-absorb nila, tapos yung iba naman na-depress. Kaya we should be watchful sa ating mga kapatid na nade-depress. We cannot judge. Bakit sila nade-depress? Ulitin ka, may kanya-kanya tayong capacity. Malaki lamang ang sa iyo o maliit lang ang sa kanila. Kaya hindi natin pwede silang i-judge at i-compare sila sa katulad natin. Para simple lang naman yan, iiyak ka na agad. Kadali-dali naman yan, hindi agad. Paano kung emotional quotient nila ay ganito lamang at ang pinalad ka naman na mataas? Hindi natin pwedeng tamang pagtingin lagi sa bawat tao. Kaya very heavy friend, ayan ay nabibigat ang lubha. Yung kanilang puso ay bigat na. Mapalalaki man o babae. At alam nyo yung presence ay kailangan pagka ganyan. Kaya nga natutuwa sa visitation May time kasi na hindi nila kayang express ang kanilang nararamdaman. Ang kailangan lang nila ay presence. Tuwang-tuwa na sila sa ganun. Lalo na kung alamin natin yung personality ng isang tao na yung bibisitahin. Kung yung personality niyan ay sanguine or choleric, mag-express talaga yan. Extrovert, gayaan. Pero kung ayan ay tahimik lamang, asahan mo, may hirapan kang mapaimik yan ng mga anong nararamdaman mo, bakit ka ganyan. Then don't expect na dapat lagi siyang iimik na ganyan. Ikaw ang umunawa, ikaw ang mataas ang emotional quotient at ikaw ang pinagpala na ganyang karunungan. Huwag tayong bias. At hindi lang yon sa very heavy friend. Ayun yung mga nakita natin sa others. So hindi lang tayo dapat maging alert o maging cautious at mag-take care o maging watchful sa ating Diyos at sa iba, kundi dapat maging watchful din naman tayo sa time. Sa time. Alam niyo ba ng first time umattend ang mama dito? Ang topic ay first fruit.
Sabi sa ni mama, tumingin sa akin, fasting man ini. Fasting man ini? Mel, fasting man ini. Ha? Ibig sabihin nun, nagulat si mama, dahil ang sabi ko yan ma, hanggang 12 lang naman to. Sama. Pagtingin, alauna na. Tapos first fruit pa ang usapan. Sabi ko, Mel, fasting man ini. Kasi yung mama nagme-maintenance na. 11 to 12, kailangan nakakain na si mama. Eh ngayon, kung hindi tayo magiging watchful sa time, mahirap. Naku po, parang bumali tayo ng wala tayong sasalita. Bakit time? Bakit dapat tayo maging watchful sa time? Kasi binanggit din diyan yung 1 hour. At yung 1 hour na yan ay makikita natin sa verse 40. Ang sabi, what could you not watch with me 1 hour? 1 hour lang hinihingi ng Panginoong Hesus. Nasamahan sila. Nasamahan ng Panginoong Hesus sa pananalangin, natulungan siya sa pananalangin, dahil nga mabigat na ang nararamdaman ng kanyang mga kumpanyon, hindi na kinaya. At alam niyo ba na ang depression ay nakakapagpaantok? Tingnan yung mga antukin, baka depress yan. Kaya pagka-linggo, ako nilang binubulay Alam niyo ba na ito'y isang linggo kong pinaghahandaan, ako'y lagi pa rin kabado. Lagi kong, pagka nakakimig sa pastor ng antukin, lagi ko nabalik dito. Sleep, 1 hour, tapos exceeding sorrowful. Bigla ko may isip, pag nakimig sa pastor, pag ako may nakikitang nalaban na, baka depress. Hindi ko na lang, baka depress. Kasi dapat maging watchful nga tayo sa time. Alam niyo ba na lagi nating naririnig, kulang na ako sa oras. Diba, lagi natin bukang bibigyan, kulang na ako sa oras. How I wish I have more time. Sinasabi natin yan Pero, ano bang titingnan na dapat natin dito sa time na binibigay ng Panginoong Hesus? In Hebrews 9:22, very familiar verse, it is appointed unto man once to die, and after this, that judgment. Ipinakita ng Panginoong Hesus na dapat maging watchful din tayo sa time kasi ang time ng Panginoong Hesus ay kukunti na. Malapit nang dumating yung appointed death ng Panginoong Hesus, so dapat tayo din. Maging watchful tayo sa time na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Halimbawa, hanggang 25 years old ka na lang pala. Halimbawa, hanggang 23, 24, 25, 26, 30. Sabihin natin 100 taon, maikli lamang yon. Kung hindi ka pa magmamalay, kung gaano kahaba ang iyong oras, paano pa matutuwa ang Panginoong Diyos sa iyo? Ang kasunod ng talata niyo after that judgment. Ano nga asahan mo sa judgment na haharapin mo? Matutuwa kaya ang Panginoong Diyos? This is how you use your time. See, watch it. Sa tingin nyo, matutuwa kaya ang Diyos? Hindi. Kilala ko ang buhay ko, kilala nyo ang buhay nyo, kung saan nyo pinagagamit ang inyong oras, and I am guilty. Lahat tayo guilty. We should be watchful sa time. Lagi nga nauulit sa amin ni Pastor, sa aming mga manggagawa naman, habang namamahinga, magtabas-tabas. Ano gang ibig sabihin nun? Maging watchful sa oras. Huwag niyong sayangin ang oras. Every seconds may namamatay na kaluluwa. Every minute, madaming pagbabago. Madaming pagbabago. Kaya dapat, time is gold, time is precious, huwag nating sayangin. Ako magaling magsayang ng oras. Pero yung oras naman, nire-reason ko na lang, oras para matulog. Mahalaga ito. Ibig sabihin mali pa din. Basta yon, paano nga kung dumating yung time, malapit ka na sa yung deadline, imagine nyo kayo ay sardinas, may expiration date tayo, ang problema hindi natin alam. Paano nga kung dumating yung time na yun sa atin? Binigyan tayo ng pagkakataon, isang araw isusumbat sa atin yan ng Panginoong Diyos At nakakatakot na bagay yan. At hindi lang basta be watchful sa time, sa ating appointed time of death, kundi itong maganda. We should be watchful sa time na parating ang Panginoong Hesus. Alam niyo bang sa sign of the times, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay no signs but sounds. Hindi naman natin alam kung kailan natin maririnig yung sounds na yon. Pero time will tell kung gaano na tayo kalapit. Anong sabi ng Matthew 24? Rumors of war. Earthquake. Bula ang propeta.
Nagsisilabasan na at nasasaksihan na natin. So be watchful sa time. Bakit? In Revelation 22:20, ang sabi diyan, surely I will come quickly. Surely I come quickly. Even so, come Lord Jesus. Madaming nagpe-pray, Panginoon, dumating ka ng madali. Panginoon, dumating ka na. Paano kung tayo nagsasayangan ng oras? Ang dami nagpe-pray na ganyan eh. Tapos tayo nag-enjoy pa sa lupa. So be watchful sa time. Kung paano ibinigay sa iyo yan, gamitin natin ng tama. Kung paano tayo marunong mag-manage ng time, i-include natin ang Panginoong Diyos sa time na ibinigay sa atin. So hindi lamang basta tayo maging watchful sa ating Panginoong Diyos, watchful sa iba, maging watchful din tayo sa time. Hanggang 7:30 lang yata ako, no? Buti wala akong relo. So, hindi ako maging watchful sa time. And number 4, last point ng number 1, ay self. Alam nyo na hindi naman natin pinakamatinding kalaban si Satan. Kasi talunan na yon. Ang pinakamatinding kalaban natin ay ang ating sarili. In Matthew chapter 26 verse 40, yung word dyan na asleep, tulog. Naabutan ng Panginoong Hesus itong mga alagad na ito, tulog. Kasi nakikiusap ang Panginoong Hesus na parang pagtiisan nyo ako na samahan sa ganitong bagay. Ay naabutan ng Panginoong Hesus na tulog. Di matindi talagang kalaban ay ang sarili. Lalo na sa panahon natin ngayon, ibibigay na lahat. Hindi inaurong. Halimbawa itong aking 5,000 cash. Bibigay na, abot na. Paano ang aking pantuition? Paano ang aking... Wala akong pambaon, teka. Di ka? Nilalaban na natin ating sarili. Ibig sabihin, ang pinakamahirap nating kalaban ay ating sarili. Maging ako. At alam niyo ba, ako magiging honest lang sa inyo. Ako nagsa-cellphone, ako yung midlip na konti, yung cellphone ko, kasi pasma ako basa yung cellphone ko. Di ka pagbasa ang cellphone na gaganon? Yung tawag doon? Yun, ghost touch. Nag-ghost touch. Maya-maya, gaganon, di ko na may scroll. Pagilid. Mamaya kita ko yung mga cartoon na hubo. Ibig sabihin, yung pagiging watchful ko, binaba ko yung guard ko doon sa ganung bagay, ayaw maalis. Na-stuck yung aking mata. Ibig sabihin, na-stuck yung aking mata. So yung binaba ko yung guard ko at nabuhay na naman yung aking halimaw sa loob. At ang bigat sa puso noon. Kasi napagtagumpayan mo na yung kasalanan na yun. Ayun nga, watchful. Be watchful. Obserbahan nyo ang inyong sarili. Alam niyo ba na, ako magpapakatotoo lang sa inyo, hindi lang naman talaga lalaki ang mahina sa ganyan. Pati mga babae din. Ako'y bumagsak sa kasalanan ng pornography. Ako'y pinasahan ng mga classmate kong babae. Oo, tunay. Pero ang tsatsaka ng mga yon. Hindi ko tayo mga yon. Basta hindi lang lalaki ang pwedeng bumagsak sa ganyang bagay, kundi mga babae din. Mas matindi pa nga mga babae pagka bumagsak sa ganyan. Ano ibig sabihin? Ako'y may old nature. Anytime, pwede akong bumagsak sa kasalanan kung hindi ako magiging maingat, kung hindi ako magiging alert, kung hindi ko i-arouse yung aking senses sa mga ganyang bagay. In Romans chapter 7, verse 15 to 25, alam naman natin itong talatang ito. Ang sabi, what shall we say then? For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. Sa madaling sabi, kung ano yung gusto kong gawin na ito ay tama, hindi ko magawa. At kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Kailangan nating bantayan ang ating sarili kasi nga may mga halimaw pa tayo dito sa ating loob. At once na nakatikim yung halimaw na yan, sunod-sunod na yan. In verse 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.
Kapag nasanay ka na ginagawa yung mga mali, pinapakain mo yung halimaw na nasa loob mo, dadayain na yan ang iyong pag-iisip. And mind you, carnal mind is enmity against God. We are depraved people. Bagsak tayo sa kasalanan. Sobrang tindi ng kinam-short natin sa glory of God. Kaya imposible na labanan natin sa ating sarili yung halimaw natin. Kinakailangan lagi natin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Kung si Paul nga ay nakikipagbaka sa laman at nahihirapan nga siya at aminado siya, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. And in verse 15, I allow not. For what I would, that I do not, but what I hate that I do. Now then it is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. Habang buhay ka pa, may old nature ka pa, yung dual nature mo ay nanatili sa iyo, pakainin mo kung ano yung mabuti sa iyo. Sabi nga don't give place sa devil. Abstain from any appearance of evil. Ang sin pwede yung magtago sa kasalanang hindi natin namamalayan. Kung hindi tayo magiging maingat sa ating sarili, lalamunin tayo ng kasalanan na ating ginagawa at isang araw ilalayo tayo nito sa ating Panginoon. Itaas niyong inyong guard, put on the whole armor of God, bantayan ninyo isa't isa, maging watchful kayo sa iba, kasi pwede rin sila bumagsak, may old nature din sila, wag lang puro sa sarili. At mag-iingat din kayo sa inyong mga tinitingnan. Sabi nga sa amin ni Kuya Henry, kung ano ang pinapanood mo, isang araw yun ikaw. Sa YP, laging pinapaalala yan sa amin. Kaya mag-iingat kayo sa inyong pinapanood. Halimbawa, ako'y nanonood ng pornography, isang araw ako'y rapist na. Ang naatakihin ko yung mga bakla. Pero lang, last time sinama ko pala si Jay tsaka si Lovelet, si Colin. Tayo magmimisyon sa plaza. Gabi, may dala kaming trucks. Wala na kaming budget. Mamakla muna tayo. Pero ako natuwa, nung sinama ko yung mga yan, pinauna ko muna, sige, magbigay kayo ng trucks ng inyo. Ako'y nasa likod niya lang, titingnan ko lang kayo. Tuloy ibig sabihin, ang dami, mga tugtugan, tapos may zumba. Tuloy lamang sila sa ganung bagay. Kaya nakakatuwa, na-share ko lang naman. Kung hindi tayo magiging maingat sa ating sarili, baka nandun na ako Baka ako'y bentang-benta na, mayaman na siguro ako. Kung ako'y hindi nag-iingat. At alam niyo ba, napakadaming ganyan sa amin. At ako'y nakikipaglaro dyan. Nakipag-chat ako, punta ka doon sa likod ng center. Hindi ko sinipot. Kasi ang mura. Alam niyo ka ang presyo? Sabi, 250. Ang mura. Hindi ko sinipot. Ako nakikipaglaro nga sa ganyan, pero biyaya ng Panginoon, inawat ako sa ganyang bagay. Hoy, never been touched, never been kispito. Watch yourself. Anytime pwede kayong bumagsak sa kasalanan na inyong kanawiwilihan. Ako'y bumagsak dyan, di ko alam kung ano kinabagsak ninyong kasalanan. Pwedeng sa lalaki kayo bumagsak, pwedeng sa Mobile Legend, pwede din naman sa kung ano-anong inyong kasalanan na kinawiwilihan. Di ko alam kung anong kasalanan ninyong, sabi nga, respectable sins, pero maging maingat kayo sa inyong sarili. Bantayan yung sarili. Kung hindi nyo kayang bantayan yung sarili at nahihirapan kayo, humingi kayo ng tulong sa iba. Tulungan mo ako. Ako'y mahina sa ganitong bagay. Di ka? Ako'y magsasabi. Sa bakla din, tulungan mo ako, mahina sa ganyang bagay. Pero lang. So watch yourself. At ito pa, young people, pagka halimbawa, lagi mo siyang tinitingnan, mahuhumaling ka na siyempre. Ingatan mo din ang puso mo sa ganyang bagay. Proverbs 4:23, guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Bantayan mo yung puso. Well, ako'y nagkaka-crush, pero I will see to it na Panginoon muna. Kaya every time na aking nakikita yon, masaya. Masaya. Kasi nakikita ko siya naglilingkod sa Panginoon, kung kalooban niyo po siya para sa akin, tulungan mo tingnan siya ng dalisay, ng pure, malinis sa aking puso.
Hindi pa, ayaw ko pang mga ganyan. Kasi doon ako bumagsak sa kasalanan, edi may connection Kaya ingat na ingat ako. Ayoko na masaktan. Hindi lang basta sa sarili. Ayan, yung mga bagay na dapat nating ingatan, obserbahan. Watch for God, His power, His plan, His judgment. Tapos, watch for others, exceeding sorrowful leader, sorrowful friend, and heavy friend. Very heavy friend. At yung time, maging observant tayo sa time, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus, malapit ka nang ma-expire, gawin mo na ang best mo, at bantayan mo ang iyong sarili. Now, puntahan muna natin yung 1 Corinthians chapter 14, verse 15. Tapos na tayo sa unang topic na watch. Puntahan naman natin yung pray. Sabi nga sa inyo, dalawang bagay ito, kasi ang conjunction na ginamit ay and. 1 Corinthians chapter 14, verse 15. Ito ay lagi naglalaro sa aking isip, simula nung nabasa ko yung book ni John Bunyan. Ito, ang ganda ng talatang to. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Tingnan nyo, kung magpe-pray pala tayo, hindi lang basta tayo bubukan ng bibig. Kung ano ma-express natin sa Panginoon. Ang sabi, I will pray with the understanding. Magandang manalangin nang nauunawaan mo ang pinagpe-pray mo. Magandang manalangin na kaya ka humihingi ng mga ganyang bagay kasi nauunawaan mo na itong isang araw ay gagamitin ng Diyos. Ibig sabihin ay for His glory. Magandang manalangin nang nauunawaan mo ang iyong ipinagpe-pray. Kaya nga aking binubula watch and pray. Bakit kailangan pa ng watch? Pwede mo mag-pray. Mahirap pala mag-pray kung wala kang nakikita, wala ang laman ng iyong panalangin kung ganun. Magandang manalangin na maging observant tayo sa ating paligid, tingnan natin, magmalay tayo sa kung anong nangyayari sa ating sarili, sa ating leader, sa bawat isa, sa church, kung ito ba ay bagsak na, kung ito ba ay nalago. Magandang ipanalangin kung tayo muna ay nagmamalay sa nangyayari sa atin. Tingnan nyo, in verse 41 ng Matthew chapter 26, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Letter A, pray for deliverance. Yung word dyan na, ye enter not into temptation. Tingnan nyo Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Ipakita muna natin ang Panginoong Jesus, paano siya naging matagumpay sa temptation na ibinigay sa kanya ng ating kaaway. Then was Jesus led up of the Spirit into wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that this stone be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot again stone. Verse 7. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then Jesus said unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord your God, and him only shalt thou serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. Jesus Christ, nung nagkatawang tao, in the Garden of Gethsemane, Jesus Christ ay nasa form of man, at yung kanyang mga companions ay na-tempt na matulog. Ang sabi,
Pray that ye enter not into temptation. Mag-pray tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo ay huwag ipahintulot na matukso, na tayo bumagsak sa kasalanan. And James chapter 1 verse 12 hanggang 15, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ano ang gusto kong ipakita sa inyo? Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Ang tao ay natutokso. Pag ang tao ay natutokso at bumagsak dito, hindi yan galing sa Diyos. Ang sabi God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Hindi magbibigay ng tukso ang Panginoong Diyos. Kung ikaw ay natukso at bumagsak ka diyan, hindi yan dahil sa Diyos. Dahil yan ng iyong sarili at ng ating kaaway. Kaya nga, we should pray for deliverance na hindi tayo bumagsak sa mga kasalanan na pwede nating ikabagsak. Kaya hindi biro talaga labanan. Sa sarili pa nga lamang natin, mahirap ng labanan Ano pa ang nangyari sa Panginoong Hesus? Paano nilabanan ng Panginoong Hesus yung mga ganung bagay? At paano tayo magiging mapalad? Katulad nung sinasabi ni James, Blessed is the man that endureth temptation. Paano tayo magiging mapalad na ganon? In Matthew chapter 4, Jesus Christ used Scripture. Be filled, saturate your mind, let us saturate our mind with the Word of God. Halimbawa, ikaw babagsak sa kasalanan, may makikita kang naglalakad dyan na naka-shorts. Paano mo lalabanan yan? Follow me as I follow thee. Dapat may papasok na verse agad sa iyong isip. Halimbawa, nakapag-isip ka na naman ng masama, carnal mind is enmity against God. Nauunawaan mo na itong masamang pag-iisip ay pakikipaggalit sa Diyos. Kaya minsan, sinasampal ko talaga ang sarili ko sa ganun. Pagka alam ko yun na nawawala ako sa focus, minsan nailing ako, na ganun ako. Ibig sabihin, dapat lagi tayo may baon na salita ng Panginoong Diyos sa ating isip. Kasi ako na may naniniwala, hindi nyo laging dalangin yung Bible. Ito palang Bible. Brand new. Dapat, hindi naman tayo laging may dalang Bible, di ka? Minsan nga ako sumama ako sa soul winning, wala akong dalang Bible. Paano ako mag-witness niya ng ganyan? Wala rin akong dalang tracts, naubusan. So, kailangan, dapat lagi kang may bala sa iyong isip. Kaya mahalaga yung memorization Magsaulan ng talata. Let us pray for deliverance kasi nakita natin yung mga bagay na ibinabagsak ng tao, nakita natin yung gustong ipakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo at sa atin kung saan dapat tayo mag-ingat, maging observant. Kaya kung nakita natin na tayo ganun, then ipag-pray natin. Kung nakita natin na ang Panginoong Diyos ay ganito pala, ipag-pray natin. Kung nakita natin na ang iba ay bumabagsak, and mind you, don't go around advertising everyone's fault kapag nakita ninyo. Halimbawa, nakita niyong bumagsak sa kasalanan niya sa babae, huwag niyo na ipangalandakan. Ang sabi, watch and pray. Ba't di niyo ipag-pray? Don't go around bearing his fault, advertising it, kakasala ka lang. Pray for deliverance kasi kahit sino sa atin, kahit ng ating leader ay pwedeng bumagsak, kaya nararapat lang na ipag-pray din natin ang bawat isa. And letter B, na dapat nating ipag-pray ay willingness. Verse 41, The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ipag-pray natin na tayo ay maging willing sa lahat ng bagay. Tingnan po natin tong Haggai. Ano ba? Haggai?
Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jeremiah, Kanama, Bukos, Zephaniah, Zechariah. Okay, yun. Kita ka na. Ang sabi, let's pray for, yung willingness. The spirit in this is willing, but the flesh is weak. Now, sa book of Haggai, may nakita ako ditong bagay na madaming hindi willing. Tingnan nyo to ha. Halos 2 times nung inulit. Ito ay restoration sa time ni Nehemiah. It is time for you, sama natin verse 3. Haggai chapter 1 verse 3. Then came the word of the Lord by Haggai, the prophet saying, verse 4, it is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste. Verse 5, pakikibasa naman po ng verse 5. Consider your ways. And verse 6, ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there was none warm. And he that earneth wages to put it into bag with holes. Thus saith the Lord. May kibasa po ulit. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Consider your ways. Alam nyo guys, tagpong yan, ang temple of God ay lied in waste. Parang, di ba sila galing sa pananakop? Pagbalik nila sa restoration under the leadership of Nehemiah, ang sabi, consider your ways. Ang templo ng Panginoon ay gantong itsura, tapos kayo tumatahan sa inyong sealed houses, eating and drinking with Mary. Ang sabi, consider your ways. Kung tama ba na unahin ko ang sarili ko bago ang Panginoong Diyos. Let's pray for willingness kasi tayong lahat ay hindi willing. Depraved nga tayo corrupt. Sabi nga ni Kuya Albert, sobrang tindi ng corrupt. At malakas ang tama sa akin nung ulit-ulit yung corrupt Hindi naman sa politics yan, sa atin din. At ang tindi ng tama sa akin nung word na corrupt na yon. Ganto pala ako ka-corrupt. Wag man lagi nang nauulit sa akin, pero bakit nga ngayon ko nauunawaan o tumatatak sa aking puso kung gaano ako ka-corrupt, kung gaano ako kadumi. Well, may knowledge tayo sa ganyan, pero kung inyong bubulayin ng malalim, sisilipin, ganito pala talaga ako. Hindi talaga ako willing. Consider your ways. Ipinapakita ng Panginoon, tama ba yung ginagawa mo? Ang church natin ay babagsak na. Tapos ikaw ay nag-enjoy, consider your ways. Ang church ay may gawain, pray for willingness. Corrupt ka nga corrupt nga tayo. Hindi nga natin, wala tayong willing. Let's pray for willingness kapag ang church ay may gawain, be involved. Kapag ang church ay may ambagan, maging involved tayo. Consider your ways. Kasi hindi natutuwa ang Panginoon pagka ganyan. Kaya mahirap din pagka madaming willing, tapos ikaw naman hindi sasali, sa tingin mo nakakatuwa yun? Hindi. Sabi nga sa body of Christ, halimbawa, ikaw yung hinliliit sa body of Christ. Ano ang ginagamit mong pantulong sa hinliliit? Anong body parts? Mata? Oo. Ginagamit ba ilong? Nagamit ng kamay? Ibig sabihin, kung ikaw yung hinliliit sa body of Christ, tutulungan ka ng ibang parts. So, malaking kabigatan pagka hindi ka involved sa gawain. Lagi nga na-illustrate ni Pastor Cesar, ang tinidor pag tinusok, sama-sama. Maliban na lang kung sasadyain mong isala. Sama-sama yan. Ngayon, kung may gawain, dapat sama-sama din. Hindi yung iwan, hindi yung nakaganto, hindi yung nakagayaan, hindi yung so, careful. Watch. Pag may gawain, dapat see to it, nakasali ka. Kaya nga totoo ako ng BBF, hindi kami masyadong napagod, mga worker. Ibig sabihin ang daming willing, kaya ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, ako'y nandito. Dito ako nilagay ng Panginoon sa church na ito. So be willing every time na tayo ay may gawain dito. Kasi nga, ang ating sarili mismo, that ye enter not into temptation, tayo mismo ay hindi willing
Naulit ko lang naman yun, pero ang ating talatang gagamitin ay Romans chapter 7, verse 19 and 20. Kasi nga sa church, ang daming gawain, hindi naman talaga willing. Let's pray for willingness. Kung hindi willing yung iba, ipag-pray mo. Don't condemn them, kundi ipag-pray mo. Hayaan mo ang Panginoon na mag-deal sa puso ng taong yon. In Romans chapter 7, 19 and 20, for the good that I would do not, but the evil which I would not, that I do. Kalaban talaga natin nating sarili, kaya hindi natin magagawa yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Wala tayong desires na maging willing na gawin yung mga gusto ng Diyos. Kaya ipag-pray natin tayo maging willing. And verse 20, now if I do that which I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kung si Paul ay aminado na siya ay may kasalanan, na siya ay bumabagsak, huwag tayong maglakas-lakasan. Aminin rin natin at hingin natin sorry at mag-pray tayo, maging willing tayo na sumunod sa kanyang inuutos. Let's pray for willingness. Nakita natin na dito ay magiging observant ka lang, daming hindi willing, huwag ka nang gumaya. Encourage mo sila. Letter C, God's will. Verse 42. Thy will be done. Let's pray for God's will. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Ulitin ko ha, ang kalooban ng Diyos minsan ay hindi nakakatuwa. Halimbawa sa ating sarili, sa yung vertical view, ikaw mismo titingin sa Diyos, kung kalooban ng Diyos, mukhang hindi maganda. Pero in God's sight, napakaganda na yan. Nakalatag na. Hindi lang natin makita yung dulo. Kaya mabilis tayo humusga ng mga bagay eh. Bakit mukhang hindi maganda ang kalooban ng Diyos pag tayo ang tumingin? Halimbawa, ang mapapangasawa kay si Roselyn. Pag niloob ng Diyos na, halimbawa lang. Halimbawa, sa tingin niyo, magiging masaya kaya ako? Di ka? Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos sa unang tingin ay hindi maganda. Pero kung sisilipin pa natin ng mahaba with patience, makikita natin, kaya pala, malawak pala ang lupain nito. Biro lang. Let's pray for God's will. Tingnan nyo, nakakatuwa ito eh. Tingnan nyo yung kay Mary Baby. Tingnan nyo ha. Si Mary Baby sa mga pre-board. Tama ba? Sa mga pre-board, di ka nakapasa? Sa pre-board, si Mary Baby hindi nakapasa. So siyempre, si Mary Baby ay may premonition na bibigat na kanyang puso. Parang ako'y wala ng pag-asa. So yung kalooban ng Diyos ay minsan nakakatuwang hindi. Hindi nakakatuwa, pero nakakatuwa pala ang dulo. Yung example ko naman kanina ay hindi nakakatuwa, pero nakakatuwa ang dulo. Ganun din ang kay Mary Baby. Hindi nakakatuwa ang una. Hindi nakakatuwa ang una kasi bagsak sa pre-board, pero kung tayo manatili sa pananalangin, sa kalooban ng Diyos, thy will be done, makikita natin yung dulo. Tingnan nyo, board passer na, kaya ang abiyaya eh. Kaya ang kalooban ng Diyos, kung inyong ipagpe-pray, i-ready nyo lagi ang inyong puso. Halimbawa, pray ka ng pray na siya palang pinagpe-pray mo, tapos hindi niloob. Diga? Masakit yun. Pero, sa unang part. Pero sa pahuli, may magandang bagay. Kaya pala, isinave ng Panginoong Jesus yung best. God saved the best for you. Wait until God gives it. Di ka, Mark? Nagbabasa ako na yung mga notes. Matuto tayo maghintay kasi God knows what's the best. Let's pray for God's will. At kung may pag-pray natin yung kalooban ng Panginoong Diyos, by the way, basahin mo natin yung Philippians 1:6. Being confident. Ito naman ang magandang bagay. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Niligtas tayo ng Panginoong Diyos.
Sa process, tayo babagsak, taangat, babagsak, angat. In the end, He will perform it until the day of Christ. Magiging masaya pa rin ang ating dulo. Kaya be confident na ang kalooban ng Panginoong Diyos sa atin ay masaya. At pag pray na natin ang kalooban ng Diyos, ipag-pray din natin yung acceptance. Paano ko tatanggapin itong mawapang asawa ko? Ano? Hindi pa ako kasama asawa. Yun lang lagi nga nakikita. O hindi ako. Pag-aralan mo, natanggapin yung pinagpe-pray mo. Paano kung yung kalooban ng Panginoong Diyos ay hindi ibinigay sa iyo? Masakit sa puso yun. Ipinag-fasting mo ng ilang buwan, tapos hindi niloob ng Panginoon, paano mo tatanggapin yon? Tingnan niyo itong verse 44 and 46. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray me. 47. And while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves from the chief priests and elders of the people. Pagdating sa, ayan na yung pagdating sa 48. Sala palang talata yung ginamit. Yung binanggit dito yan, verse 45 pala, sorry. Then cometh he to his disciples and saith unto them, Sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Sleep on now and take your rest. Diba, ang Panginoong Jesus, iniwan, dumiretso ang Panginoong Jesus, pagbalik, nakitang natutulog, sinabihan, watch with me. Isa pa, pagbalik, natutulog uli. Tapos, isa pang pagbalik ng Panginoong Jesus, sleep on now and take rest. Pag-aralan mong tanggapin, ipag-pray mo na matanggap mo sa iyong sarili ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kung si Jesus tinanggap ang kalooban ng Diyos, ano ba ang kalooban ng Diyos sa Panginoong Jesus? Na siya yung magiging offering para sa atin. Mahirap yun at nakita niya kung gaano ito kalala, kaya ganun siya katindi manalangin. Pag-aralan natin na paano natin tatanggapin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Part ng sovereignty of God, hindi lahat ng gusto ng Diyos ay gugustuhin mo, pero isang araw, marirealize mo, kaya pala niloob ng Panginoong Diyos ito sa akin dahil may magandang plano siya sa akin. Tingnan niyo itong mga quotation na aking kinote. Huwag mo akong bitawan, Panginoon. Tapos isa pa, manahan lang tayo palagi sa biyaya ng Diyos. Alam niyo ba kung sino nagsabi nito? Ang nagsabi nito ay mga bilanggo. Nagpasalamat siya, nang nakausap ko, Brother Romel, ako nagpapasalamat. At ako'y nakulong. Nung una, nagkakanto siya, hindi naman ganito, ganyan-ganyan. Pero nakita niya na may maganda palang plano ang Panginoong Diyos sa dulo. Ipinagpasalamat niya na siya ay nakulong. Dahil kung hindi siya nakulong, hindi niya makikilala ang Panginoong Jesus. Kaya nga lagi niyang bukang bibig, huwag mo kong bitawan, Panginoon. At siya ngayon ay nag-share din sa mga officer. Alam niyo ang kanya sinasabi? Ako'y nakakulong, pero ako'y malaya. Kayo'y malaya, pero kayo'y hindi tunay na laya. Ayun yung biyaya ng Panginoon. Kaya, huwag nating hintayin sa ating buhay na iparanas pa ng Diyos yung hindi magandang bagay before we realize na may magandang plano ng Diyos. So ngayon pa lang, kung may kalooban ng Panginoong Diyos na hayag or hidden man, pag-aralan natin o pag-pray na natin, sana Panginoon, umagri ang aking depraved na puso, yung aking corrupt na katawang ito sa plano mo. Pag-aralan natin yan. In Luke chapter 10 verse 31, if it seemeth good unto thy sight. Sorry, hindi pala yun. Yung if it seems good unto thy sight, let your will be done. Yata. Yun ba yung verse na yun? Hindi ko tanda. Basta yun yung idea. If it seems good into your sight, let it be. Kung ano ang mabuti sa paningin ng Diyos,
Hayaan mong yun yung mangyari sa iyo. Kamalayan ko gang ako'y magiging full-time worker. Yun pala ang mabuti sa paningin ng Diyos. Ako pala yung tinatawag, ako'y pigil ng pigil. Nung ako'y nandito na, nag-aaral pa din ako. Ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos na hindi ko pa nalalaman. Baka isang araw ako pala ipadala doon sa tribe na puro ladies. A tribe na puro bakla. Ay, ibig sabihin, kung may kalooban ng Panginoong Diyos sa akin, hindi ko alam kung ngayon ay a-agree agad ako, pero ngayon pa lamang ay aking inihahanda ang aking puso kasi kilala ko nga ang sarili. Alam ko kung paano ako tingnan ng Diyos, alam ko kung paano ako magalit, alam ko kung paano ako mainis, alam ko kung paano ako maging masaya. Pinag-aaralan ko na sa aking sarili, paano ko tatanggapin ang kalooban ng Panginoong Diyos? So, let's pray. Ipag-pray natin na matanggap natin yung plano ng Panginoong Diyos sa bawat isa. At kung hindi niya matanggap, tulungan natin siyang manalangin sa kanyang sarili. Ipag-pray natin siya. Kaya watch and pray. In the Garden of Gethsemane, Jesus Christ prayed sincerely. Sincerely, nanalangin ng Panginoong Jesus. At sabi nga na John Bunyan, ang pananalangin ay pouring out to God. You have to pour out what your heart want to tell to God. Ayun yung, ang ganda nung book na yon. Prayer. Yun lang ang title, Prayer by John Bunyan. Malalalim nga lang yung English, pero may may notes sa baba. Ang ibig sabihin nun. Kaya, watch and pray. Nakita natin kung anong dapat nating obserbahan. Bakit tayo maging alert. Nakita natin bakit kailangan natin bantayan nating sarili. Kasi may kalooban pa lang Panginoon sa pananalangin. Pinapakita niya na kailangan mong maging ganito para sa iyong panalangin ay magkaroon ng laman. Masarap manalangin sa Panginoon ng may laman. Hindi sa pagandahan ng boses, hindi lip service. Sabi nga ni Spurgeon, it is better to pray without words with a heart than to pray with many words without a heart. Magandang manalangin ng seryoso at tunay sa ating puso. Kaya nga, lagi ko rin na ulit gaano ka katotoo sa ating puso ang ating pananalangin. Kaya di naman nakakalam niya, kilala niyo yung sarili, hindi natin kayang utuin ng Diyos. Manalangin tayo ng totoo sa ating puso. Sabi nga, sa Corinthians, I will pray with understanding. Sana unawaan natin ang ating pagpe-pray. Ngayon tayo ay extended prayer meeting. Madami tayong pagpe-pray. Sana nauunawaan ninyo yung ating mga binabasa. Scheming. Diba? Power of eyes. At kung kayo ay may mga tanong, nandiyan na si Pastor, magtanong kayo. Salamat sa Panginoon, tayo po ay mag-pray.